Good day everyone! Today ang tutorial natin ano ang dapat gawin kapag hindi natanggap ang pera sa GCash. Whether you are the sender or receiver, you need to know this para after ng video na to, alam nyo na yung mga dapat nyong gawin. Okay, let's start! Ang unang hakbang na kailangan natin gawin, i-check natin yung ating transaction history dahil alam naman natin na dito makikita natin kung successful ba or hindi yung transaction na ating ginawa. And syempre, hindi lang yun, kailangan din natin suriin yung ating transaction kung tama ba yung nailagay natin mobile number or account details ng ating papasahan. And in case na may mali tayong nailagay, yung mga magtatanong ng can a GCash transfer be reversed? Based on policy sa pagkakaalam ko, yes, mari-reverse naman po yung pera. Pero kadalasan, yung mga nagkamali lang ng 1 digit sa recipients, and please note na lahat ng transaction, even single digit error lang yan, kailangan nilang i-review mabuti. Kaya naman kailangan nyo mag-submit ng ticket. But don't worry mga kabomboms dahil meron na tayong complete guide kung paano ba mag-submit ng ticket. Anyway, kung hindi yan yung problema nyo at tama naman yung mga account details na nailagay nyo or yung mobile number, mag-move na tayo sa number 2, and dito sa number 2, wala tayong ibang dapat gawin kundi maghintay. Yes, dahil it may take a few minutes bago mag-reflect yung transaction sa ating GCash wallet. Minsan kasi nadidelay lang due to system errors, ongoing bank maintenance, or holidays. Pero dapat within 2 days meron na yan at nag-reflect na yan sa pinasahan nyo. Pero kung hindi pa rin, kailangan na natin i-notify yung bank or GCash. Pero kung nag-aalala pa rin kayo at ang tanong nyo, why did I transfer money I was debited but not received? Bibigyan ko kayo ng maikling explanation para naman mas maunawaan nyo kung bakit nga nadidelay. Minsan kasi, yung ibang bank, mas mabagal sila mag-process ng transaction, kaya natatagalan yung pag-release ng money. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, within 2 days, kapag di nyo pa rin na-receive, yun na nga, kailangan na natin i-notify yung bank or mag-submit ng ticket. Syempre, tatawagan natin yung bangko kung sa labas ng GCash tayo nagpadala ng pera. Pero kung sa loob ng GCash app, magsasabit tayo ng ticket. Bibigyan ko na lang din kayo ng overview kung ano ba yung mga pangunahin na kailangan yung i-provide kapag tinawagan nyo yung bangko or kapag nag-submit kayo ng ticket. Kailangan natin ibigay sa may customer support yung ating reference number, date, saka yung oras ng transaction. And yung pangalawa, yung mobile number kung saan dapat mapunta yung pera. And bago tayo mag-proceed sa number 3 and 4 na napaka-importante, huwag nyo munang kalimutan like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. Back to the topic, yung number 3, kung meron kayong na-receive na SMS or confirmation message na natanggap mula sa inyong bangko, pwede nyo itong magamit para ma-verify ang inyong reklamo. And yung pinakalas, yung account information. Ibigay lang natin yung ating bank account details, pangalan at iba pang impormasyon na maaari nilang hilingin sa atin para sa verification. And syempre, minsan naghihingi din sila ng any supporting documentation. Tapos, yung description ng ating issue. I-detalye lang natin kung ano ba yung naging problema o kung ano ba yung nangyari. Depende yan sa mga tatanungin pa nila sa inyo. Okay, hanggang dito na lang ang video natin mga kabomboms. Pero kung meron kayong mga katanungan or suggestion content,